copy na yan mga ka-5-9. Muli, nandito muli si Kuya Isko Official sa ating channel, Kuya Isko Official. At ito, mayroon na naman tayong isang message. Ayan, napakagandang message na naman ito na kung saan di ko alam kung saan at ano ang pinag-uugutan ng mga utak ng mga ka-5 na natin na katulad nito, no? Kumbaga, hindi mo naman sila binibigyan mo pa nga ng idea, binibigyan mo pa ng tulong, binibigyan mo pa ng kumbaga mga kaalaman, pero ganito yung mga pag-iisip nila. Ito, nakikita nyo yung message niya. So, ganun pa man, shout out sa'yo kapatid, no? At kung ka-5-9 ka man, good luck sa'yo, no? At sana maging manager ka dyan sa pagiging ka-5-9 mo, no? At dito sa kay Kuya Isko Official, tumutulong tayo sa tao, tumutulong tayo sa ka-5-9. Kaya kung ikaw ay walang trabaho at gusto mo maging ka-5-9, message mo lang ako, baka matulungan kita. So biro mo naman yung message niya dito, no? Ang sabi niya ba naman, no? Wala kang pakibos, hindi mo pira ang ginastos sa pagpapalakad ng lisensya. Okay, wala naman talaga tayong pakialam dyan sa mga buhay-buhay natin, no? Pero ganun pa man, sa mga palakad lisensya, mayroon kasi ang hangganan at nagbibigay tayo ng mga idea para maiwasan yung pupwedeng maging problema. So malaking tulong na yon, lalo na yung sa ating mga ka-5-9 nga na hindi talaga nagtitraining, wala silang alam, wala silang idea, basta mag-duty na lamang, nakatayo, nakabihis, pero hindi maayos yung bihis kasi nga hanggang doon lang ang kanilang nalalaman na kung saan dapat pag ikaw ay trained security or professional security ay dapat nakaayos ka ng bihis, kumpleto yung iyong mga requirements, kumpleto yung mga paraphernalia, kumpleto yung suot mo na uniforme, hindi ka nakachinilas, wala kang necktie, wala kang etc. Kumbaga sa madaling salita, dapat kumpleto yung iyong kasuotan. Doon makikita ang tunay at professional na security. So ayan po mga ka-5-9. Kaya tayo napupulaan or lumiliit ang tingin sa atin ng tao or ng ating kapwa dahil nga sa situation na kung saan tayo mismo ay hindi nagbibihis ng angkop. Sabi nga, di ba, bago kay respeto ng iyong kapwa, ay respeto mo muna ang iyong sarili. Kaya kung hindi mo nirespeto yung sarili, hindi ka nagbibihis ng maayos at hindi ka nakikinig sa mga turo sa iyo, katulad dito sa ating mga ginagawa na kung saan pagbibigay ng kalaman sa ating mga ka-5-9 na tagapanood at may magkukomment na ganito ka lupit ang comment is wala daw tayong pakialam sa di naman natin pira ang ginastos, wala nga naman talaga. Okay, so ganoon naman talaga ang buhay natin, wala tayong pakialaman. Pero ito nga, nagbablog tayo, gumagawa tayo ng content para may idea yung ating mga ka-5-9, wala ka rin pakialam, di ba? Ganoon lang naman kasimple yun. Kaya gusto mo mag-comment ka lang dyan, pero wala ka rin pakialam kung anong gusto kong sasabihin, di ba? Ganoon lang kasimple, di ba? Wala tayong pakialamanan. Pero dito kay Kuya Isko Official ay binibigyan natin ng kalaman ang ating mga ka-5-9, binibigyan natin ng idea ang ating mga ka-5-9 para maiwasan yung maging problema pag sila ay naka-duty. Ngayon, kung sabi mo nga, ikaw yung taong pag walang pakialam, ay di sige, mag-duty ka lang dyan. May darating din sa yung araw na para sa iyo kapatid. So kung hindi ka marunong makinig, lalo na sa iyo mga officer na naandyan or nagtuturo sa iyo na hindi mo pinakikinggan, sure yan kapatid, hindi ka haangat. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang mag-security kung hindi ka makikinig sa mga turo sa iyo ng mga official mo. Dahil sa security ay meron tayong tinatawag na chain of command or meron mga official na nag-handle sa atin. Hindi tayo katulad na ibang trabaho na kumbaga yung civilian minded, hindi pwede sa security. So kailangan dito is military minded tayo. So dahil nga kumbaga nasa 11 general order yan na kung saan to walk during my tour of duty in a military manners, di ba? So kailangan discipline, mayroon tayo. Kumbaga katulad ng PNP, katulad ng military, yan ang mga galawan ng mga tunay na security. Hindi yung katulad ng ibang mga nakikita natin dyan na palawsi-lawsi, no? At nagsusuot ng uniforme, hindi naman nakaayos, ang pangit tingnan. So sila yung sumisira sa atin sa security na kung saan hindi sila sumusunod sa tamang disiplina or tamang sistema ng security. Di ba mga ka-5-9? Copy na yan. Pumunta kayo ng ibang lugar, pumunta kayo ng BGC, pumunta kayo ng MUA, pumunta kayo ng Ayala, makikita nyo yung mga security dyan, di ba? Yung mga nagta-traffic, mga security yan. Pero nakita nyo naman, gagalang-galang sila at di mo mapagkamalang security. Kasi nga, bakit? Yun naman talaga dapat eh. Yun ang bihis. Naninibago lang kasi yung iba nating mga kababayan pag ganun na nakikita natin na security pa ba ito? Parang pulis na eh. Actually, yun naman talaga ang tama.
nasasanay na lang tayo dahil meron tayong mga nakikita mga ka-5-9 dyan sa gilid-gilid, sa tabi-tabi ng mga sipunin dahil nga hindi sila dumaan sa tamang training at proseso. Yung mga nasa mall, nakikita natin maganda base, di ba? Mga nasa armored, di ba? Or nasa bangko, di ba? Kasi nga bakit? Sagana sa training yan, sagana sa turo yan, yearly may training, yearly may turo, hindi lang yearly, araw-araw may turo. Kaya sila na-enhance at gumagaling at gumaganda yung kanilang postura or pag-aayos sa kanilang sarili. Kaya sa mga basher, sa mga nandyan lang sa paligid na security na wala talagang alam, makinig na lang tayo sa mga marurunong at sumunod tayo. Para sa iyo din yan kapatid, para sa atin yan. Kasi nga, pag tayo ay nakikinig sa mga may alam, tayo ay aangat din sa ating mga ginagawa. Tayo ay aangat din sa ating trabaho at siyempre higit sa lahat, aangat din tayo sa ating buhay. Dahil nga pag ikaw ay may kalaman, sabi nga di ba, lamang ang may alam. Kaya kailangan nating makinig at sumunod sa mga sinasabi sa atin ng mga nakakaalam. Lahat kasi yan is pinagdadaanan na natin. Noong nagsimula sa ordinary guard hanggang sa maging operation manager. Kaya alam na natin yung kwento dyan. Kaya alam na natin yung sistema dyan. Alam na natin yung situation dyan. Kaya ngayon, ginagawa natin, isinishare natin sa ating mga ka-5-9 yung mga dapat nating i-share para makatulong tayo sa ating mga ka-5-9. Matulungan natin yung mga ka-5-9 natin na naghihilaw sa buhay, no? Kumbaga, naghihirap. Kaya nga, tinutulungan natin yung mga ka-5-9 natin na meron namang height, mayroon namang kaalaman, pero nagtiti sila sa mga maliliit ang sweldo, maliliit ang security agency. Mag-apply ka ng ibang agency kapatid. PE mo ko, matutulungan kita. Magandang agency, malaking agency, kompleto benepisyo, malaki ang sweldo. So ganun lang kasimple. Kaya siguro nagrereklamo yung iba dahil nagtiis sila sa ganong sweldo kasi nga maliit yung agency at hindi maganda yung kanilang mga pwesto. So yan lang po, no? Dito yan sa ating channel, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Guwapong Bihero TV, at syempre yung ating isang Facebook account, Charles Francisco. Naway paki-like at share na nyo ng ating mga video na ito. At syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Yan. At syempre, pag kayo ay nag-share sa video natin, ay may pag-asa kayong manalo dahil irarapol natin ito sa darating na March 29 kasi na medyo na-udlot yung mga nakaraang buwan, no? Nakaraang araw. So March 29, irarapol na natin yung mga nag-share ng ating video at may pag-asang manalo na 10 tig-100, 2 tig-500 at isang 1,000 pinaka-grand prize natin. So ayan po, wala ka nang ibang gagawin ka-5-9. Copy na yan. Paki-share na lang ng video at may pag-asa kang manalo. Mabawawi mo yung mga load natin doon sa mga pinag-scroll nyo. Manood na lang kayo dito sa kay Kuya Isko Official. Mananalo pa kayo. So ano pang gagawin ka-5-9? Share na kahit hindi ka 5-9. I-share mo na basta nakita ko na nag-share ka. Susulat natin yung pangalan mo. Abangan sa March 29, linggo ng hapon, alas 4, baka ikaw na ang manalo. Mabunot pa ang pangalan natin at syempre 1,000 ang tumatagingting. Abangan natin yan. So mabuhay po ang lahat. Muli, Kuya Isko Official po at mabuhay po ang samahan na natin si Guwapong Biyahero, Kuya Isko, Charles Francisco. Laging tatanda